Hey guys, nagdadala ulit ako ng horror movies, ngayon pa rin ng American horror series na Hell's Abyss. Ang kwento ay naganap sa isang gabi ng lunar eclipse, isang matandang lalaki ang tumakbo sa simbahan sa takot. Bukod dito, may hawak siyang bata sa kanyang mga bisig. Pagkatapos manalangin sa harap ng rebulto ni Jesus, agad na kumuha ng kutsilyo ang matanda sa kanyang bulsa, maghanda upang patayin ang bata sa lugar. Nang malapit nang mahulog ang kutsilyo, narinig ng dalawang pulis ang ingay at nagmadaling pumasok. Inutusan nila ang matanda na ibaba ang kutsilyo, kung hindi, babarilin ko. Ngunit sinabi ng matanda na negar iligtas siya ng mga tao, at sinabing hindi tao ang batang ito. Pagkasabi noon ay itinaas niya ang kutsilyo. Kasabay nito, paulit-ulit na binaril at napatay ng mga pulis ang matanda. Paglipat ng eksena, isang lalaki na may dalang malita. Pagpasok sa isang monasteryo, siya ang inabando ng anak na si Dyson. Ngayon ay naging pulis na rin siya. Matapos marinig ang balita ng 7 nawawalang babae, may kaugnayan sa monasteryo na ito, agad siyang pumunta ng palihim para mag-imbestiga. Pagkatapos ay matagumpay na nakapasok si Dyson sa monasteryo. Bukod dito, naging pari siya. Ngunit ang pinakaunang pagkain dito, si Dyson ay labis na natakot. Nalaman niya na ang mga monghe na ito ay lahat pagkain ng hilaw na karne ng hindi kilalang pinanggalingan, duguan. Hindi rin naglakas loob si Dyson na magsalita, pero ngumunguya lang ng ilang kagat. Agad siyang naglabas ng isang tumpok ng balahibo. Nagmamadaling tumakbo si Dyson sa banyo para isuka lahat. Susunod, may naramdaman siyang kung ano sa bibig niya. Ilabas mo para makitang ngipin ng tao. Bukod dito, may mga uod na gumagapang sa loob ng ngipin. Laking gulat ni Dyson, ngunit ito rin ay nagpapatunay na ang mga nawawalang babae, posibleng nauugnay sa monasteryo na ito, nagdadala ng pagdududa. Lumahok si Dyson at ang direktor sa isang ritual ng exorcism. Nakahilera sila na may hawak na kandila. Nasa harapan ko ang isang babaeng sinapian ng demonyo. Nang wiwisikan siya ng abot ng holy water, agad na nagpakita ng takot ang demonyo sa loob, pero hindi pa rin umaalis. Ipinagpatuloy ng abot ang pagbabasa ng Biblia. Sa ilalim ng patuloy na pag-atake ng mga spells, tuluyan ng nabaliw ang demonyo. Tingnan mo yan, mabilis na inutusan ng abot ang kanyang mga nasasakupan na dalhin ng krus, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay itinaas ang krus, isang mabangis na apoy, napigilan ng lahat. Sa huli, kahit na pinalayas ng abot ang demonyo, pero namatay din ang dalagita dahil napinsala ng husto ang katawan nito. Pagkatapos ay sinamantala ni Dyson ang oras na inilibing nila ang batang babae. Palihim na pumasok sa dean's office. Nakita niya sa ilalim ng kama, mayroong kalahating puno na tubo ng opyo. Ang dosis na ito ay sapat na upang patayin ng isang may sapat na gulang. Nang tumayo si Dyson sa tabi ng kama, napansin niyang may parte, maaaring automatikong mag-vibrate ang kama. May electric fan din sa tapat, magagawang laging may hanging umiihip ang silid. Bukod dito, peke rin ang krus na iyon, parang lighter talaga. Pindutin ng isang pindutan at agad na lalabas ang apoy. Fake lang ba ang exorcism na ito? Tulad ng patuloy na pagsisiyasat ni Dyson, may biglang sumulpot na tao at hamarang sa kanya. Tinatawag ng taong iyon ang kanyang sarili na Big Fat bilang personal secretary ng direktor. Sabi niya kay Dyson, bawat galaw niya ay binabantayan ng dean. Payuhan siyang huminto sa lalong madaling panahon. Bukod dito, ang monasteryo na ito ay may malaking kapangyarihan kung sino man ang tumuntong dito. Walang pagkakataong umalis dahil 3 taon na ang nakalipas ay gustong tumakas ni Daibeo, pero nahuli siya ng direktor. Ikinulong sa isang torture cellar sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ngunit sa sandaling ito ay nagpasya si Dyson na tumaya. Ibinunyag niya ang aking pagkakakilanlan sa pulisya kay Daibeo. Bukod dito, nangako siyang tutulungan siyang makahanap ng ebidensya ng krimen ng direktor. Pagkatapos ay ilayo mo siya rito. Paglipat ng eksena, may naamoy na bulok si Dyson sa likod ng aparador. Itinulak niya pabalik ang cabinet. Isang kuweba ang lumitaw sa harapan ko. May dugo pa sa paligid. Sinubukan ni Dyson na pigilan ang baho at umabot sa loob. Tiniis ni Dyson ang baho at umabot sa loob. Sa loob ng gintong bola ay naglabas ng mata ng tao. Bukod dito, ang mata na iyon ay gumagalaw pataas at pababa. Agad na sa mukha si Dyson. Nagsuka ng tanghalian, nakakainin lang niya. Naghinala siya na ang mga tao ay namatay dahil sa exorcism. Talaga walang libing, pero kinuha ng direktor para gawing pagkain ng lahat. Dalhin ang mga pagdududa na ito. Si Dyson ay palihim na pumasok sa sementeryo sa hating gabi. Gumamit siya ng pala upang maghukay ng libingan. Naghukay siya ng isang tumpok ng dumi, pero nang buksan ko ang takip sa loob para tignan, walang laman na kabaong, walang katawan. Nang natulala si Dyson, may biglang naglagay sa likod ng sako sa ulo. Nagising si Dyson na nakatali ang kanyang mga kamay at paa. May tao sa harapan niya na sinasabihan siyang tumahimik. Sakto namang pumasok ang dean, kahit mabait na nagdala ng 4 na mangkok ng mabangong karne. Pagkatapos ang bawat piraso ay pinalamanan sa bibig ni Dyson. Alam ni Dyson ang pinagmulan ng karneng ito. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa kumain. Pero ngayon wala na siyang choice. Gumamit ng puwersa ang malaking lalaki para ibuka ang kanyang bibig. Ilagay ang lahat ng karne sa loob. Hindi maintindihan ni Dyson bakit siya pinakain ng dean ng napakaraming karne. Kaya habang natutulog ang mga tanod, palihim niyang kinalas ang mga tali. Ngunit wala pang 3 segundo, binuksan ng gwardiya ang kanyang mga mata. Agad na tumalon si Dyson mula sa kama. Bilisan mong kunin ang baril sa tabi niya. Matapos talunin ng gwardya, kinapa niya ang daan papunta sa kusina. Nakita ang palayok na puno ng mga piraso ng karne na hindi alam ang pinagmulan. Bukod dito, nagbibigay din ito ng hindi kanais-nais na baho. Nang buksan ni Dyson ang cold storage, sa wakas ay natuklasan niya ang katotohanan. Sa loob ay nakabitin ng maayos ang 7 bangkay. Ito ay ang 7 nawawalang babae.
Sa sandaling ito ay lumitaw si Daibeo. Sinabing may mahalagang pagtuklas na gusto niyang ipakita kay Dyson. Pagkatapos ay pumunta sila sa library at nagbukas ng libro. Sinasabi nito na ang mga batang ipinanganak sa araw ng isang lunar eclipse ay ang anak ng langit. Kailangang patayin kaagad pagkatapos ng kapanganakan. Kung hindi pumatay, lalamunin ng anak ng langit ang 7 masasamang babae at uminom ng dugo ng isang birhen. Sa oras na iyon, ang anak ng langit ay magiging demonyo, magugunaw ang mundo. Sinabi ni Daibeo na itinuring nila siyang anak ng langit. Ang ritual na ito ay dapat makumpleto. Sa mga sandaling ito ay gusto na lamang ni Dyson na umalis dito. Pagkatapos ay manggangguna sa mga tropa upang makuha ang buong monasteryo. Agad niyang tinanong si Daibeo kung may exit tunnel. Sinabi ni Daibeo na mayroon talagang paraan. Iyon ang lagusan na kanyang tinakasa noon. Pagkatapos ay sumunod sila sa likod ng palasyo at pumasok dito. Sinundan ni Dyson si Daibeo sa isang minahan. Nang akala niya ay lalabas na siya, 2 monghe ang biglang lumitaw. Hampasin mo siya ng malakas, pagkatapos ay binugbog siya ng walang malay. Si Daibeo pala ang especially iyan ng direktor. Siya at ang dean ay naglagay ng bitag, gawing ganap na mahulog si Dyson sa lansihin. Higit pang balita ng 7 nawawalang babae, sinadya din nilang ikalat ito upang akitin si Dyson sa monasteryo. Paglipat ng eksena, nakatali si Dyson, ang direktor at ang kanyang mga alipors ay nakasuot ng pulang balabal. Sinabi niya na ang balon ay ang pintuan sa impyerno. Para sa sandaling ito, ang kanilang pamilya ay naghintay ng daan-daang taon. Sinabi ng direktor sa lahat, salubungin natin ang magandang sandali na ito ng sama-sama. Pagkasabi noon ay kinaladkad ang isang birhen, isang monghe ang agad na naglaslas sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay ibuhos ang dugo ng birhen sa bibig ni Dyson. Pinangunahan ng abot ang mga alagad upang simulan ang pagtawag. Fairy Adlastamina. Fairy Adlastamina. Fairy Adlastamina. Pero kahit na 12-dosenang beses na akong kumanta, ang lahat sa paligid ay nananatiling hindi nagbabago. Tanong ng direktor kay Daibeo sa tabi niya, tingnan kung may napalampas na mga hakbang, sabi ni Big Fat. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng libro nang walang anumang pagkakamali. Nahulaan ng dean na maaaring hindi si Dyson ang anak ng langit. Agad na sinabihan si Daibeo na saksakin si Dyson hanggang mamatay, pagkatapos ay itapon ang katawan sa isang malalim na balon. Paglipat ng eksena, dahil nabigo ang ritual ng abet, ininom niya ang kanyang sarili sa isang pulp. Sa sandaling ito ay pumasok si Daibeo, tumingin sa direktor, pagkatapos ay kumuha ng unan at idinikit sa mukha niya. Dahil kung mamatay ang direktor, kanya, madaling maging kahalili. Lumipas ang oras sa susunod na araw, ipinaalam ni Daibeo sa lahat na pumanaw na ang direktor. Nahulaan nila na ang dean ay malamang na namatay sa kalungkutan. Dahil ang monasteryo ay hindi maaaring iwanang walang pinuno sa loob ng isang araw, si Daibeo ang naging bagong direktor. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang kanyang mga alagad, libing para sa abot sa simbahan. Sa ngayon, isang langaw ang lumabas sa butas ng ilong ng direktor, lumilipad ito sa lagusan. Lumipad diretso sa balon kung saan itinapon si Dyson. Hinawakan lang ang katawan ni Dyson, bigla at himalang nabuhay siya. Subukan ng iyong makakaya upang gumapang mula sa lupa. Biglang nanginag ang buong katawan ni Dyson, bumangon ng berdeng usok mula sa buong katawan niya. Kasabay nito, nagbabasa pa rin ng Biblia si Daibeo. Ang mga alagad ay tumingin sa kanya ng may lubos na paggalang. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Daibeo ang lasa ng kapangyarihan, ngunit sa sandaling iyon, biglang nanginag ang buong katawan niya. Pagkatapos sa ilalim ng nakakatakot na mga mata ng lahat, lumipad sa hangin ang buo niyang katawan, kumakalat ang mga armas nang hindi mapigilan, bumuo ng hugis ng krus. Tapos naging abo ang buong katawan niya, hindi mabilang na langaw ang lumabas sa kanyang katawan, mula sa perspektibo ng langaw. Ang isang pares ng itim na kuko ay umabot mula sa kadiliman, isang may sungay na halimaw ang lumitaw sa bulwagan, pumunta ito sa pwesto ni Big Fat kanina, pagkatapos ay ibinuka ang magkabilang braso at umungal ng mabangis. Nataranta ang mga tao sa paligid at nagsitakbuhan, ngunit sa susunod na segundo ay naayos na ang lahat, kahit na ang rebulto ng Diyos sa likod, natatakot din, lumiko sa kabilang daan, tinitigan ng halimaw ang rebulto ni Kristo, dahan-dahang ibuka ang iyong mga braso ng malapad, nagsimulang bumulong ang bibig ng mga kakaibang incantation, ang mga monghe sa likod ay walang kamalay-malay na lumipad sa hangin, ang buong katawan ay nakabitin ng patiwarik patungo sa lupa, sa kakaibang paraan, mga bilanggo sa bilangguan, ilagay din sa parehong posisyon, kasabay ng walang humpay na ungol ng halimaw, ang simbahan ay nagsimulang magpakita ng isang higanteng bitak, ang crack na ito ay patuloy na nagpapatuloy, sa wakas diretso sa langit, paglipat ng eksena, ang labas ng mundo ay ganap na nakabaligtad, sa itaas ng monasteryo, biglang napiunit ng langit ang isang malaking butas, hindi mabilang na maitim na nilalang, patuloy na bumubuhos sa mundo, dito nagtatapos ang pelikula.